Welcome kayo mga kapatid sa aking flyers loop. Simple lang yung aking flyers loop. Dito ko inilagay sa bubong ng aming bahay para kumbaga pagdating ng ibon ay wala nang ibang dinadapuan at madaling magbatcher pagka ganito mataas. Ito mga kalapatid, so ganda nung niya, location. Pag derby sir, hindi naman nadapo dito sa mga puno-puno. Ah, hindi. Dito lang sa bubong. Diretso na po. Ikaw sir, anong na-experience mo dati sa karera nung nandun pa sa baba yung kulungan mo? Doon? Minsan nadapo doon sa mangga, nadapo doon sa mga star apple. Tapos kasi sinusundot yun eh. Ang kalapate, pagdating, siyempre excited ka, susundutin mo. Minsan nagugulat, lumilipad uli. Rumoronda uli. Kaya yung imbis na may clock mo siya ng maaga, nababawasan ng oras, ng minuto. Pero karamihan ng panalo mo sir, doon galing sa loop na yun, ano? Oo, doon. Doon sa loop na yun. Kasi, kumbaga, doon tayo, una nagsimula doon sa loop na yun. Tapos dito sa loop na to, sir, may naipanalo na dito? Hindi, bago pa lang to. Katatayo lang pala nito, mga kalapatids. Katatayo lang. Sir, pwedeng makasilip yung loob ng loop mo? Ito, hindi pa nga nalilinis. Yan, ito mga kalapatids, so. Yan, hindi rin masyado naglilinis si sir na kanyang kulungan. Yan, tulad natin siya mga kalapatids. At dito ko pala inilipad si yung NDR na 9th overall. Dito na pala. Di may nanalo na pala. Oo, isa. May nanalo na dito. Tapos may ililipad ako ditong NDR sa ERPQ, 4 sila. Ito mga kalapatids. Tsaka karamihan yan, mga pan-south yan. Parang ang dami mong ilalaro ngayon sir Oo nga, napadami eh. Ilang young bird to sir? Sa ilang club pati? Isang club lang yan. Ang dami mga kalapatids, so isang club lang pala to. Pero may lahok naman ng mga ubi banded. Yan. Tapos ikaw pala sir, anong diskarte mo kapag malapit na yung karera? Ang ginagawa ko, pinapalakas ko na sila pagka malapit na ang karera. Hindi ako nagtitrain agad ng malayo. Kumbaga, siyempre kinakailangan mo silang sanayin muna sa malapit para alam nila yung location ng lugar na kanilang uuwian. Pag na-training mo naman sila ng malapit, at least mga 15 to 10 kilometers, lagi kang doon nag-aalpas. Pagka inirekta mo ng mga 60, nauwi naman sila. Basta babatakin mo muna sila sa malapit. Pero ikaw dito sir, paano ka magpalakas ng mga young bird mo? Kinakailangan na lagi silang rumoronda. Mainit, kasi ako, ang ginagawa ko, kahit isang beses lang ako magparunda, ginagawa ko tanghali. Yung mainit talaga. Para lumakas yung kanilang stamina, yung baga nila. Para pagdating ng mga pahirapang karera, kaya nilang makasurvive. Dati pa lang sir, yan ang diskarte mo sa karera? Sila kumbaga, kailangan din monitor sila kung papaano mo sila mapapalakas. Kasi ang inaalis ko doon, pagka rumoronda sila at may hingal, ibig sabihin, hindi pa sila totally, kumbaga malakas yung baga nila. Maraming salamat sir. Tapos ikaw sir, kapag derby na, anong diskarte mo na dito sa loop mo? Pagka last 2 laps na at first lap na ng derby, medyo pinapatikim ko sila ng mga supplement. Para kumbaga hindi sila mabigla pagdating ng derby. Pagka saka mo lang sila binigyan ng supplement tapos parang maninibago sila dun sa ibinigay mo. Hindi katulad halimbawa, ipinirepare mo sila mga 2 weeks before ng first lap ng derby, kumbaga hindi sila maninibago. Tapos ikaw pala sir, pwedeng malaman yung mga gamit mong supplements dito kapag derby na? Simple lang yung mga supplement na ginagamit ko kapag mga derby na. Gumagamit din ako ng Ideal, yung mga fitness pills, yung Vitabol yan, ginagamit ko din yan, mga pula-puti. Gumagamit din ako ng mga pula-puti. Honey. Yan. Yung honey naman, meron akong kaunti alaga. Bali, yung honey ko meron siyang pollen, bali mix na siya ng honey at bee pollen. Binibigay ko sa kanila yan. Ilang beses ka sir magbigay ng honey kapag derby na? Ang ginagawa ko sa kanila, pag sila ay aking pinupors sa lipad, pag bumaba sila, pagdating nila galing ronda or galing toss, binibigyan ko sila ng honey kasi electrolyte yun
Glaucus. Medyo para madali silang maka-recover. Ikaw sir, anong diskarte mo naman? Sa tubig o pa syringe na? Indiretso na tubig? Tubig na ako. Kasi dati ginagamit ko yung syringe, yung rekta sa bibig. Parang nai-stress ang ibon pag nirerekta mo sa kanilang bibig. Ang ibon naman, pagka uhaw yan, iinom at iinom yan eh. Lalo na't sanay. Sanay dun sa mga nilalawak mo sa tubig ng mga vitamins. Kumbaga, pagdating naman ng derby, hindi ka na ma-stress pag papainom Oo. Kasi alam na nila. Oo, lasa na nila yun eh. Pero kung ibibigay mo na hindi mo sila tinuruan nung sila ay bata pa, ay mahirapan ka talaga. Parang naiiba ang lasa nila. Kumbaga sir, dapat training pa lang magpatikim na. Nulad nung honey sa tubig, sir Tapos sir, ikaw pala pwedeng malaman pagdating nung ibon, anong mix mo ng patuka? Pagdating, di recovery, mga sneaky. Sneaky mix. Para mas madaling matunaw sa digest nila. Salamat sir. Pag Monday sir, ano palang diskarte mo dito sa loop mo? Pagka Monday, nagbibigay din ako sa kanilang recovery. Tapos yung nagbibigay ako yung sinasabi nilang mga oregano. Tapos bawang. Tapos may sibuyas pa, may luya pa. Yun. Ibinibigay ko sa kanila yun para kumbaga lumakas pa lalo yung kanilang stamina. Ano sir, pinapakuloan mo lang sama-sama? Hindi na ako nagpapakulo. Bali nilalamas ko lang. Tapos diretso na yun sa inumin nila? Diretso na. Sanay naman, pag sanay sila dun, iinumin naman nila. Kahit pala hindi na ilaga sir, Hindi na. Sabi nga niya, pahirapan pa natin yung sarili natin pero may mga kanya-kanya naman tayong diskarte. Yun yung aking nakasanayan. Pag Martes, minsan papaligo. Nagpapaligo ng kalapati. Tapos bigay ng mga ibang supplement na kailangan nila para sila ay madaling makarecover. Tapos sir, ano na palang babaw mo sa ibon mo sir bago ikarga ng truck? Pag sa patuka, ako kasi lalo na pag mga pangmalayan, more on mani, sap. Yan. Kumbaga sir, pag last 3 laps ng derby, may dinadagdag sa pakain nila. Kailangan nila kasi yun, lalo na pag malayo ang liparan. Kasi yung mga protein, kailangan nila mga carbohydrates para sila ay maka-recover yung mga malalayong liparan. Ikaw pala dito sir, one day eat o maghapon? Depende. Minsan, one day eat. Minsan, 2 times a day. Walang particular talaga na pag sa papatuka. Tinitingnan ko yung kondisyon nila. Pagka alam kong maganda ang kondisyon, kahit one day eat lang. Yun, maraming salamat sir. Tapos sir, tingin mo ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Sa tingin ko, tutok lang. Kasi pagka wala kang time din sa iyong mga kalapati, kahit pa sabihin mong maganda yung linyada mo, pero pag hindi mo sila natututukan, nabibigyan ng panahon, napakahirap manalo. Kailangan talaga monitor mo sila, lalo na pagdating ng derby, kung sila ba ay may sipon, kung sila ba ay nakainom, pagdating ng karera, bumaba, ay nagkaputik ang paa. Talagang pag derby, tutok talaga monitor sa kanilang kalusugan. Maraming salamat sir. Tapos sir, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Masaya, lalo na pagka nananalo. Tapos nakakadating ng dulo, nakakapag-overall. Masaya. Kasi nung una, dito pag-iibon, pagka nakapagpauwi ka ng dulo, ay masaya na. Pero ngayon, pera kasi yan kumbaga gumastos ka ng pananalapi. Kailangan mo din magkaroon at least ng panalo. Hindi lang mapauwi sila, kundi para sila manalo, para kahit pa paano meron kang makamtan. At muli mga kalapatids, ako si RJJ Lop ng Sariaya. I love this game. Yon, maraming salamat sa solid yung suporta mga kalapatids. At siyempre maraming salamat sir sa pag-unlock po na makapag-loop visit sa'yo. Sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout, was out kay Boss Yoli Umbrete.
kay Jerome Loyola Pacboy, at kila Edsel Calatrava, kina Newton, kay Vincent, at shoutout pa pala kay sa aming presidente ng ARPQ, kay Boss Allen Portes. Shoutout sa iyo, boss. Yun, shoutout sa inyo lahat, at syempre shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusupport dyan, at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up videos sa iyo na keep watching and God bless you all. Thank you.